So, ito, response niya to doon sa, sa vlog ko na sinabi ko na, wag kayong mag-business nang hindi nyo matututukan. So, ito naman is yung wag kayong mag-business nang hindi nyo talaga siya mahahandle. Yung halimbawa, OFW kayo, syempre, nasa ibang bansa kayo, paano nyo nga naman mahahandle? So, ang ibig ko sabihin dito, wag nyong ibigay sa mga kamag-anak na hindi nyo pagkakatiwalaan. Ngayon, kung sakali na hindi nyo mapagkatiwalaan yung tao na ng inyong business na gusto, ang recommended ko or pwede nyong itry is ang real estate or yung mga properties ang inyong ipundar. At huwag kayong papayag na titira yung kahit sino sa both side. Kung may asawa man kayo sa side ng lalaki or sa side nyo, walang titira doon sa bahay, paupahan nyo. So, yun yung aking sinabi dito sa vlog na to. And then, ito yung kanyang sinabi, experience niya daw. If you really don't have a system sa business mo, may experience mo talaga yung ganun na parang maaano ka ng family, ng kamag-anak, yan, ng kaibigan, yung parang nagpundar ka pero mauutakan ka nila. Kumbaga, meron nga ako nabasa sa comment section na 300,000 daw, nilabas niya doon sa kapatid niya, and ang ending, wala din, nawala lang yung 300,000 niya. So, nangyayari talaga yan sa ating mga OFW, no? Ito yung problem natin, kasi wala talaga natulong sa atin. Hayaan nyo, pag umuwi ako, tutulungan ko kayo. Bayaran nyo lang ako service fee. Pero anyway, eto nga, pinag-usapan natin ngayon, good thing daw, na ngayon is namomonitor niya na yung kanyang income. So, ganito. Ako kasi, di ba nakakuha ko ng bahay. Kumuha po ako ng bahay kay Pag-ibig, tapos pinarentahan ko siya. So, ang ginawa ko, nung umuwi ako ng Pilipinas, nagpalagay ako ng CCTV. Wala kasi ako sa Pinas. So, ang ginawa ko, nagpalagay ako ng CCTV. Sa harap at saka sa gilid. So, yan. Parang puno siya. Dalawa siyang CCTV. Bali, apat na CCTV kasi merong isa nakatutok lang, yung isa gumagalaw. Ganyan. Nakamonitor siya. So, nakamonitor sa cellphone. Masyado nang digitalized tayo ngayon. So, kaya na natin itong gawin. Ngayon, kumuha na rin ako ng uupa. So, nakaupa sila dun ngayon. Ngayon, anong ginagawa ko? What if umalis yung naupa? Ano yung ginawa ko? Kasi meron akong part na ganun eh. Umalis yung naupa na nasa baba ko. Tapos, ang ginawa ko, nag-post ako sa mga online. So, sa property rent, ganyan. Sabi ko, sinong gusto mayroong po rent, ganyan-ganyan. Ito yung location. Sabihan nyo lang ako kung sino may gusto sa inyo na mag-rent. So, may mga nagme-message sa akin, may nag-PPM sa akin, sabi pupunta daw sila. So, ang ginagawa ko, pagpunta nila, yung meron kasi ako dun sa bahay na lagayan ng susi. So, dun sa lagayan ng susi, dun ko inilalagay yung aking susi. Na para, sasabihin ko na lang sa kanila kung anong code noong lagayan ko ng susi, and then papapasokin ko sila dun sa loob kasi wala naman tao doon. So, ganun yung ginawa ko para makakuha ko ng aking nagrerenta. So, nakadepende yan sa inyo kung paano nyo gagawin siya ng sarili nyo lang. Kasi, may one time din kasi na, syempre, umalis na yung una kong tenant. So, ang ginawa ko, pinalinis ko. Meron kasi akong kaibigan sa Laguna, doon ko pinalinis, and then yun, yung linis sa kanya, nagbayad na lang ako doon sa service fee para doon sa paglilinis. So, nakadepende yan kasi guys, kung paano nyo paiikutin ang inyong negosyo. Kasi, kapag sinabi natin na, ay, mahirap yan, ay, hindi ko yan kaya. So, wala tayong magagawa kung lagi tayong nandun sa comfort zone natin, na ayaw natin na mahihirapan. So, mahirap talaga sa part ko. Minsan, may pasok ako ng umaga, 6 to 6 ako ng umaga, pero darating kasi sila is, iba kasi yung oras dito. So, darating sila ng minsan alas 12 ng tanghali. So, may time na natutulog ako, kailangan kong mag-adjust na hindi agad makatulog kasi nga hinihintay ko yung titingin dun sa bahay. Kasi pag tumingin sila sa bahay, automatic nasa camera ko. So, lahat yung dalawang camera ko is naka-open siya. And then, tinitingnan ko yung galaw nila. Kasi, itinuturo ko sa kanila kung saan nila kukunin ang susi. Doon po sa gantong side, ganyan side, nandyan po sa may gilid nyo. At least alam nila na nakamonitor ako sa camera. So, yun yung mga part na ginawa ko na alam ko na medyo risky, syempre. Sa part natin nagpapaupa, medyo risky yun. Pero dahil wala naman talagang gamit doon sa bahay na papaupahan ko, kaya okay lang. Pero kung may gamit, syempre hindi ko naman siya itataya na magpapasok ako basta-basta kasi baka mamanakawan ako. Pero dahil nga plain siya, wala talagang gamit yung bahay na yun, kundi gasol lang. Yun lang ang gamit niya at saka yung galon ng tubig. So, para sa akin is okay lang kahit pumasok ka doon and then imo-monitor ko na lang yung paglabas mo para makita ko yung paglabas mo. So, yung akin naman kasing CCTV is 24/7 and then meron din siyang micro SD kaya siya, namomonitor niya talaga yung yung galaw. So, 24/7 talaga siya na lumalakad yung aking camera. So, sa mga ganitong scenario guys, okay to.
kapag malakas yung loob nyo. So, kailangan talaga meron kayong system. Kung halimbawa sa Pinas, meron kayong paupahan, pwede nyo yung gawin yung sinabi ko. Or, kung halimbawa, iba naman, kunyari, palay. So, dapat meron kayong part ng magkanong puhunan na naibagsak ko dyan, magkano ang tinubo natin, magkano ang bayad ko sa tao. Kayo lahat ang makikipag-usap sa tao. Bakit? Maganda rin kasi na naka-handle kayo doon sa inyong negosyo kahit nasa ibang bansa kayo. So, dapat alam nyo rin, halimbawa, kunyari, ang negosyo niya is palaya, tapos ilang sakong palay ba yung nakuha dyan, ilang ganito yung nakuha dyan. So, maging ano tayo, no? Maging creative tayo sa mga parte na ganun. Hindi kasi natin pwedeng sabihin na, nandun naman yung family ko. Doon kasi sa part na gano'n, na nandun yung family nyo, nandun yung kamag-anak nyo na mapagkakatiwalaan nyo, doon po kayo mas prone na maloko, mas prone na masaktan kayo kasi nga, mawawala talaga yung puhunan nyo kapag ganon. So, kung nakalagay na sa utak nyo na possible na mawala yung puhunan nyo, it's okay, kahit ganun yung gawin nyo. Pero kung sa isip nyo, eto, negosyo ko talaga to, hanggang sa pag-uwi ko, negosyo ko to. So, ibang usapan po yun. So, kapag ganon, na negosyo mo talaga yan, hindi pwede na sumablay sila, i-monitor mo lahat, pati yung pagpapasahod, magkano pinasahod dyan, kahit maliit na gastos doon sa iyong negosyo, dapat po yun ay nakalista. So, kahit family, kapag business is business. For me, business is business kahit family. So, hindi po masama ang ugali ko, kaya lang kapag ang family sinama mo sa business, ang nangyayari po kasi dyan is nagtatalo yung, nawawalan kasi tayo ng power kapag isinama natin yung family sa business natin. So, mas maganda talaga kung business nyo, business. Ngayon, kung halimbawa, ang sabi ko nga sa inyo, halimbawa, nagpaalaga kayo ng 10 baboy. Di ba? Kunyari, 10 baboy. Siyempre, gagawa ka ng listahan mo sa sarili mo. Kunyari, may notebook ka yan, ganyan, gawa ka. O, ang naging puhunan ko sa biik, magkano? Magkano naging puhunan ko sa pagkain? Every month, ito yung pinapadala ko. Ngayon, pag pumasok na tong si pera, sa inyo, pumasok na, kunyari, naibenta mo na yung mga baboy mo, tapos pumasok na yun si pera, magkano naging pera? Tapos, doon ikaw ang maghahati sa kanila. O, ito yung ito, halimbawa, kunyari, 50,000 na naging kita ng pera, ng baboy. Kunyari lang to, ha? Kunyari 50,000, natanggal na kunyari yung mga puhunan mo. So, yun sa 50,000 na yon, meron sa para sa nag-aalaga ng baboy, meron para sa iyo, at meron para doon sa naging puhunan mo. Ganon. Ganon yung system. Kasi, before nag-alaga din kami ng baboy, ganyan eh. So, isang parte para doon sa nag-alaga, isang parte para sa iyo, pero tanggal na yung puhunan. So, ganon. Ganun talaga ang senaryo. So, dapat ikaw mismo sa sarili mo ang nagbabatas sa kanila. Kapag hindi mo sila mabatasan ng ganun, huwag ka na magnegosyo ng kasama sila. Kasi, for automatic yan. Hindi ka magwawagi sa negosyo mo kapag hindi mo sila nabatasan ng ganun. Kasi, makikialam at makikialam sila eh. So, pangungunahan ka nila sa mga bagay na gusto mong gawin doon sa negosyo mo. Dapat ikaw ang masusunod kasi negosyo mo yon. Kapag hindi ikaw nasunod sa negosyo mo at hindi ka nila pinakinggan doon sa negosyo mo, ibig sabihin, wag ka nang magnegosyo. Kasi, kanilang negosyo yon kapag sila ang nasunod. Dapat ikaw masusunod sa negosyo mo. Negosyo mo yan eh. Ikaw ang nagpapatakbo, ikaw ang nag-ipon ng puhunan, ikaw ang nagmamanage, kaya dapat ikaw ang masusunod. So, kahit nasa ibang bansa tayo, kaya natin yung i-monitor.